Foundations of Industrial Engineering. Engineering, the invisible thread of industry. So I hope you were able to read already this module. Actually, kung naintindihan nyo yan, pwede na tayong mag-quiz. No? But to supplement your knowledge, let's have a discussion. Industrial engineering is often called the people-oriented engineering. Tandaan natin yan ha, people-oriented. Dahil ang trabaho, ang production, ang paggawa ng mga produkto ay ginagawa ng mga tao at para ito sa mga tao. Okay, as engineers, we don't just deal with machines or materials. So, I is design the invisible thread. Imagine niyo na merong sinulid, tinatahi, okay, ini-integrate ang people, processes, and technology. So remember yung 5 M's of production that I introduced to you when we had our face-to-face discussion. What are the 5 M's? Okay, man, power, unang-una yan. Machine, materials, money, and method. Okay, and I. Ano yung I? 5 M's and 1 I. Information. Kailangan alam din natin i-manage ang information. Kumbaga sa orkestra, ang isang IE, siya yung conductor. Kino-conduct niya ang mga bahagi ng orkestra. So ano yung mga members niyan? Merong flute, merong drums, merong trumpet, may piano. Kung alam niyo yung orkestra, di ba? Ang dami-daming mga musicians, pero kailangan merong kukumpas. So ganon ang isang IE. So if we are to study engineering, hindi pwedeng hindi natin alam ang physics. Okay? So engineering mechanics, kaya pag-aaralan natin rooted in Newtonian mechanics. Napakagaling ni Newton, no? Siya yung nag-introduce ng laws of motion na malaki ang naging bahagi sa pag-aaral ng kilos o ng galaw ng mga bagay, ng mga materyales para makabuo tayo ng mga innovative na mga products. But of course, we will enrich the discussion along the way. Kung makikita nyo yung syllabus, hindi natin pwedeng baliwalain ang insights ng Biblia. Bakit? Although the Bible is an ancient text, okay, it was written thousands of years ago, na nakarating sa atin, okay, nagpasa-pasa hanggang sa nagkaroon tayo ng kopya ng Bible because hindi natin pwedeng baliwalain ito dahil it is the foundation. It gives us the faith meaning or the basis kung saan nagmula ang lahat. Okay? And itong insights na to should lead us to stewardship and divine order. So industrial engineering is both a science and a moral responsibility. What do we mean by that? When you say science, from the formal definition, science is a systematized body of knowledge wherein you can have application in order for you to produce technology. No? Kaya nga nakakabit yan, science and technology. At nung nag-senior high school kayo, STEM. Di ba? Science, technology, engineering, and mathematics. So, nakatahi yan. At yan yung foundation ng IE. So, hindi lang tayo siyensya, but may kaakibat siya na moral responsibility because as IEs, hindi lang tayo nag-innovate. Tulad nga ng sinabi ko sa umpisa ng introduction, we should work with the people and for the people. Nakuha ba yan? With the people, ibig sabihin, kasama nating nagtatrabaho, mga tao.
kasama natin gumagawa ng produkto, ma-manufacture. Importante ang role ng tao. At para saan ito? Of course, para din sa tao. Para tayo ay guminhawa ang lifestyle, ang way of living, di ba? Kaya daming innovation, dami-daming mga innovation na ngayon. Ang objective lang lagi dyan magkaroon ng better alternative. Kung noon ay sumasakay sa donkey ang mga tao, sumasakay sa kalesa, nag-innovate ng sasakyan, okay? Anong purpose nun? Para hindi na mapagod. So, yeah, naintindihan ba yon? We work with the people and for the people. So, what is the formal definition of IE? I hope, uh, I hope, minemorize nyo na to. Okay? So, industrial engineering is concerned with design, improvement, and installation. Okay, tandaan yung tatlong yan. We decide, we improve, and we install. Laging merong implementation. Yan yung installation. Okay, ano yung dinidesign, ini-improve at ini-install natin? Integrated systems of people, money, ano yung natatandaan nyo dyan? Yung 5 M's and 1 I. Okay, so kahit hindi na yan yung anuhin nyo, kung alam nyo yung 5 M's and 1 I, pwede nyo i-substitute dyan yan. No? Ano yung keywords lagi? Design, improve, implement, or install. Okay? Integrated systems of 5 M's and 1 I. Tandaan nyo yung 5 M's and 1 I. It draws upon specialized knowledge and skill in. So, ano yung pinaghugutan ng knowledge natin? Tatlo din yan. Mathematical, physical, and social sciences. Kaya may math kayo. Kaya may physics, kasi physical world. And social science. Ano yung social science? The study of society. The study of community. No, paano tayo nag-motivate ng tao? Paano nag-manage ng uh, manpower? No? Social science yan. Okay. Together with the principles and methods of engineering analysis and design, tandaan niyo yun, to specify, predict, and evaluate. Okay? Specify, predict, and evaluate. SPE. Specify, predict, evaluate. Yung una ay DII. Design, Improve, Installation. Okay? Tapos SPE sa dulo. Specify, predict, and evaluate the results to be obtained from such systems. Okay? So, assignment, memorize itong formal definition by heart. Ano ibig sabihin ng by heart? Kapag tinanong kayo sa interview, sa work, so what is your course or what is your field? I'm a graduate of BS Industrial Engineering. What is it all about? Hindi nyo isasagot na, kami po yung taga-timpla ng kape, na dapat efficient ang pagtitimpla. Okay, hindi ganon. So, direct ang pagsagot mo. Industrial engineering is concerned with, ako nga, try ko nga kung walang kopya, with the design, improvement, and installation of integrated systems of manpower, machine, materials, methods, and money and information. Okay? It draws upon specialized knowledge from mathematical, physical, and social sciences in order, together with the principles of engineering analysis and design, to specify, predict, and evaluate the results to be obtained from such systems. So, kaya ko pa palang i-recite. No? Hindi ako nakatingin sa kopya, ha? Sumilip lang ako sa bandang dulo. Anyway, so, any question doon? Tandaan natin ha, systematic design tayo. At ang gusto natin, increase productivity, quality, and competitiveness while enhancing the quality of working life. Okay. Tandaan natin na
Saan na napunta yung binuksan kong ano? Sa business, laging merong trade-offs na tinatawag. Anong ibig sabihin ng trade-off? So, hindi lahat magagawa mo ng lahat lang gusto mo. So, pag meron kang ginawa, merong nati-trade off dyan. Okay? So, ang pinaka foundation ng IE, we want our system to be efficient. Ano ibig sabihin ng efficient? Inulit-ulit na natin yan sa face-to-face, no? We want to improve output by minimizing input. So, ang gusto natin mabilis kasi time is also a resource, no? Yung manpower, kung yung per hour yung bayad mo sa kanya. So, kung mas mabilis siyang gumagawa, mas mas nasusulit yung bayad sa kanya. Okay, so may trade-off nga lang. Ano yung trade-off? For example, illustrate ko dyan yung aking anak. No, yung aking anak ay grade 4 na siya. Nagkukumon siya. Alam niyo ba yung kumon? Yung everyday meron silang worksheet. Kumon, yung kumon niya sa math, may worksheet siya. Okay, everyday may mga sinasagutan sila. Tapos, inoorasan. Okay, so merong time limit. Okay. So, napansin ko sa kanya, yun nga, dahil nga mayroong time limit, ang objective niya, ang motivation niya, matapos ng mas mabilis. So, binibilisan niya. Okay? Kaya lang, ang napansin ko, dati, no, hands-on pa ako sa kanya na tumututok, lagi ko sinasabi sa kanya, mag-double check ka, i-double check mo. Ayaw niya nagdo-double check kasi nga, naaapektuhan yung time niya. No? So, dahil sa pagmamadali niya, nagkakaroon siya ng mga mali. Okay? Nagkakaroon siya ng mistake. So, ayun yung ibig sabihin ng trade-off, no? Nagkakaroon ng trade-off yung speed. Ano yung nagiging trade-off niya? Yung quality. Okay, so meron tayong trade-off ng quantity versus quality. So the question is, kailangan ba dun lang tayo sa quantity? Okay lang na hindi quality yung produktong gagawin, basta magawa mo yung quota mo, marami kang maibenta. Or dun tayo sa quality. Kailangan magandang maganda, hayaan mo yung quantity. No? Hayaan mo sila, kahit na hindi natin ma-meet yung quota, at least quality yung product natin. No? What do you think? Anyone? May nagtataas ba ng kamay? Dali ah. Ano ba to ano? Oh, anyone? Hindi ko nakikita yung sandali ah. Paano ba to ibalik sa ano? Pa-record kasi siya. Oh, sige. Dito. Yan. Sige. Raise your hand. My question is, as IEs, as managers, doon ba tayo sa quantity o quality? Any idea? Nakikita ba ang ano, ang konsepto? Walang gusto magtaas ng kamay? You can open your mic. Oh, Jamie. Sorry, hindi ko makita yung raise hand. Sige. Okay lang. Siguro Let's po, choose. sir, para po sa akin, quality po. Bakit?
Kasi po, mas better naman po na makapag-create po tayo, makapag-produce po tayo ng quality product. Kesa naman po sa quantity po na marami po siya, pero reject naman po yung mga products na nagawa po natin. So it is better po na mas maganda po yung quality kesa po marami po yung nagawa pero hindi po maayos. Okay, point taken. Any other idea? Mikhail? Sir, for me po, no? Hello, marinig po ba ako? May audible po ba? Yes, loud and clear. Okay. So, for me, regarding sa dalawa, which is quantity versus quality, but for me, I'm more on quality. Why? Because when we say in quantity, yes, marami po kayo napoproduce. Pero sabi nga po ni Jamie, mag-reject nga naman po sila, no? Pero marami sila. But the thing is that for me, what I believe it that is that pag masyadong marami pero hindi naman siya quality, nagiging ano siya sir, parang nagiging greedy eh. Mm-mm. Pero pag when we say quality, yes, hindi po siya masyadong marami. At least we met the specific standard of that specific product na ipoproduce, which is quality. And of course, yung para sa akin, sir, ang importante diyan is yung customer service po, no? Satisfied po Mm. ba ang magiging client mo or yung mga magiging customer mo? So, Mm-mm. yun po ang explanation ko po sa dalawa, sir. So, quality po talaga ang Bakit? importante. Ano bang mangyayari kapag nag-suffer ang quality? Pag hindi na-satisfy ang customer? If nag-suffer po ang quality, sir, let's say, meron po tayong, ako sir kasi, nagbebenta din po kasi ako ng ano sa ibang-ibang. Let's say, sir, product, uh, let's think of the outside perspective. Let's say a vehicle, sir. Nagbabuy and sell po kayo. Yung Mm. situation po is that, let's say, sa quantity, bili po kayo ng bili ng unit nyo, sir. And you have to flip that unit to a Mm. higher value. Pero wala man po kayong ginawa sa unit. Wala man po kayong pinaayos or what. Bili mo lang, diretso benta. So pagkarating sa buyer mo or sa client mo, ang mangyayari, sir, wala. After a week, after a month, nagrereklamo Sira ulit. Oo. kasi sira ulit yung auto nila. Pero Mm-mm. pag sa quality, yes, onti nga lang, yes, syempre yung importante diyan sir is yung ano sir yung capital mo sir eh. So, let's say, bumili po kayo ng unit for a quality no sir. Mm. Then papagawa niyo po siya anything, mechanical stuff, you're going to fix it. The paint job, the work, anything to make it pristine. Then Mm. after that, bebenta niyo po siya sir, then a higher profit. Kahit konti lang ang nabenta niyo po sir, wala pong problema po yung mismong client mo. Mm. If meron man, you have to provide them a customer service for their Okay. satisfaction and peace of mind. Yun po ang Yeah. ibig ko po sabihin sir. Of course, importante ang satisfaction kasi customer nga sila eh. Sila yung gusto mong i-delight. Sila yung gusto mong matuwa para tatangkilikin ka pa nila ulit, merong return service or return customer at pwede ka nilang i-recommend, 'di ba? Dadami ang customer mo. However, merong isang kumambyo, pwede both sir, sabi ni Lloyd. Bakit pwede? Tingnan natin. Ano ba ang ibig mo sabihin, Lloyd? Sabi ni Nash, mas magastos po kasi pag puro quantity lang sir kasi mas maraming reject and customer satisfaction is mababawasan po. Let's hear from Lloyd. What do you mean, Lloyd? Sa both? Ano po sir, pinatawag pa lang, wait lang. Ano po sir, since IE po tayo, syempre, madalas nag-work ka po sa factory. Kung ano sir, quality lang, syempre, ano sir, madami yan yung sa factory sir, mas Hmm. mas produce,
So, kailangan mo yung quantity din. Mm. Eh di, bot na lang, sir, para effective siya tsaka efficient po. Yun lang po. Kung pwede. It Opo. depends, sabi ni JC, no? Actually, sirit, kung isisirit ko yan, no? Sirit na ang sagot. Sa IE perspective, kailangan binabalance lagi. Okay, kasi bakit tayo may quantity? Kasi gusto nga namin marami. We want to be efficient as much as possible. Ah, without suffering quality. Okay, kaya lang nga, may trade-off nga kasi yan. May cost talaga yan. Yan yung mga pag-aaralan nyo sa IE along the way. Bakit nagkakaroon ng trade-off and how can you find the balance and the optimal solution. Yan, yung concept ng optimization. Optimal. Hindi man laging perfect. Oh, there's no such thing as perfect system. Kaya nga meron tayong laging improvement. No? So, optimal ang ating solution. Kasi ayaw nating puro quantity lang, nag-suffer ang quality. O quality nga, ang ganda-ganda ng produkto mo, pero hindi mo naman namimit ang target. No? So, we want our system to be efficient. Yung efficient, ito nga yun. Yan. Maximize output over minimize output. And to be objective, effective. Ano ibig sabihin ng effective? We want to meet your objective. Kung ano yung objective mo, yung tinarget mo, kung nami-meet mo yon, ibig sabihin, effective ka. Okay? So, saan papasok doon ang engineering mechanics? Yun nga, 'di ba? Motion. We will study motion, stability, tawag diyan yung stability and speed, no? Pag-aaralan natin 'yan. Kasi yung mga machine natin, meron niyang capacity, yung kaya niyang speed, no? Yung mga tao, meron ding bilis 'yan. So yung sasakyan, may velocity. Pag-aaralan mo, velocity, acceleration. Kapag binilisan mo ang sistema, binilisan mo ang production, minadali mo ang worker, merong effect yan. Okay? Meron siyang trade-off na tinatawag. So yan yung gusto kong ma-impart sa inyo in general dito sa engineering mechanics natin, no? Na along the way, looking at these systems, no? Tingnan natin tong mga trade-offs na ito. Okay? So technology. Technology is the backbone of industrial engineering, applying engineering science to optimize machine, processes, and data systems. That's why I asked you to watch the history of the Industrial Revolution. Bakit? Kasi ang IE, nag-evolve siya because of what happened during the first Industrial Revolution. So, nakailang Industrial Revolution na tayo? Pang 5 na ba? Meron na bang 5.0? I think 4.0. Pero with the invention of AI, mas nare-revolutionize ang paggawa, no? From the start, no, ang first industrial revolution na discover ang steam engine, no, machines ang gumagawa. So dinevelop ang assembly line. Okay, when you say assembly line, kapag gagawa ka ng isang product, okay, merong division of labor. Iba ang gumagawa ng packaging, iba ang gumagawa ng internal part, ng design, exterior. So, division of labor, repetition. Kung ako gumagawa lang ng packaging, ulit-ulit lang. Packaging ang ginagawa ko sa buong maghapon. Kasi merong mastery. Kaya nagkaroon ng efficiency. No? Kung ang ginagawa mo ay nandun ka sa internal part ng ballpen, no? Yung ink, paglalagay ng ink, for example, manual yung ginagawa. Yung lang ang ginagawa mo, mabilis ang trabaho. Tapos sa dulo, i-assemble. Merong taga-assemble lang. Yun yung principle ng assembly line. Okay? Production. Kaya, na-industrialize ang sistema. Yun yung term na industrial. Okay? Kaya pag sinabing industrial zone, halimbawa sa Clark may industrial zone, ano makikita niyo doon sa industrial zone? Mga factories.
no? Different factories ng mga products. Nandiyan ang Yokohama, etc. Okay? So, yun yung purpose ng technology. Hanggang Industrial Revolution 1, 2, ano yung sa 2? Na-develop ang mga robots, mga machines, okay? Industrial 3, yung lumabas na ang information system, age, no? Hanggang papunta sa Industry 4, no? Yung na ginamit na yung internet, no? Kaya ngayon sa Industry 4.0, one click lang, darating na sa iyo yung product, di ba? Kahit na mag-order ka sa China, makikita mo yung kailan yung expected time of arrival. Okay, so nag-evolve, mas lalong napabilis, mas lalong na naging efficient ang paggawa at pag-deliver ng product. So along the way sa IE course ninyo, pag-aaralan nyo yan, mga bagay na yan. Okay? However, sabi dito, engineering emphasizes that technology must be aligned with human needs and organizational goals. Okay? Hindi tayo nakadepende lang sa technology. But, kailangan aligned pa rin siya sa goals natin at sa mga management principles. So there's a question here. How can IEs ensure that technological innovations do not harm workers and communities? Okay, so pag-aaral natin ng engineering mechanics, ang application niyan ay innovations, technology, magde-develop ka ng mga new technologies. Pero, dapat ba nasa-suffer ang workers and communities? O kung hindi, bakit? At paano? What do you think? Anyone? Archie, Luciano. Archie, are you there? Yes, po, sir. What do you think sa question number 2? Okay. Oh, Anyone? Sige, Archie. Try. wait lang po, sir. Nagpa-process pa? Opo. O nagtatanong pa kay AI? Hindi po, sir. Sige. Anyone? Tandaan nyo, laging merong trade-off. O nagkaroon na ng clue kayo kanina. Pwede bang both? O, kailangan i-balance natin. Kasi halimbawa, yung nangyari sa Industrial Revolution, di ba? Na nagkaroon nga ng mga machines. Pero nagkaroon ng mga safety issues. Oh, kailangan aralin natin parehas. Hindi lang napabilis pero walang masasaktan. What do you think? Sino mga nanood doon sa sa history of industrial revolutions? Wala? Let's hear from Glessy. Glessy Gantang. Sige, Glessy, try. No idea?
Si Ret, Alina. Sir, try lang. Yes, of course. Ano po, industrial engineering are literally in the Industrial middle. engineers. Engineers are literally in the middle of people, process, and technology. So, meron po tayong big role na mini-make sure natin na yung innovation natin, hindi siya nag-turn into a problem. Yun lang. Bakit? Kailan ba nagiging problem ang innovation? Kapag po palpak siya, kapag po hindi siya makakatulong talaga sa mga tao. Oh, example, concrete ano? Halimbawa diyan yung waste management. 'Di ba? Kaya nga yung production, 'di ba, ang lalaki ng tambutso niyan, 'di ba, yung usok sa taas. Oh, pero ano yung na trade-off? Ano yung nag-suffer? Yung environment. Uminit ang ozone layer. Okay? Kaya ngayon, ibang-iba na ang climate. I tell you, yung climate namin nung elementary kami iba, hindi ganito. At hindi ganito kagrabe ang baha. Okay? Pero ngayon, ganyan nang nangyayari. Nagkakaroon ng trade-off. Pero as IEs, dapat hindi mo yan sinasuffer. Okay? Sa paggamit ng machines, gusto natin ergonomically design. Ano ibig sabihin ng ergonomics? 'Di ba? Kailangan comfortable ang worker. Oh, hindi siya nangangawit, no? Hindi siya masasaktan. Kailangan naka-design. Alam niyo ba yung ergonomic chair na tinatawag, 'di ba? Kapag umupo ka diyan, napaka-relax. 'Yun yung simple application ng IE concept, no? Ginamit mo yung engineering mechanics, no? How you design the product, the system in such a way na mag-improve ang production pero hindi mo isa-suffer ang workers. Okay? Kaya meron tayong mga performance improvement management. Okay? Along the way, pag-aaralan natin lahat yan, concept of efficiency, effectiveness, continuous improvement, lean systems. Ano ibig sabihin ng lean? Manipis. Bakit manipis? Konti. Ibig sabihin, as much as possible, konting waste, konting gastos, konting pagod, okay, sakto, as much as possible, just in time, na tinatawag. Six Sigma, ano naman yan? You minimize variances. Okay? Along the way, marami yan na pag-aaralan nyo. So, lagi natin tandaan the concept of continuous improvement. Okay? We don't just want change. Okay? Para lang may masabing nabago ka sa sistema. Hindi. Kailangan, nabago nga para mag-improve. Hindi para backward. O, pwede ba yon na change na hindi better? Yes, nag-change ka nga pero naging worse. Hindi ganon ang gusto natin. What else? There's a Bible verse there, Matthew 25:14 to 30. No? The Bible teaches us the importance of wisely using resources. Kasi sa Module 2, pag-aaralan natin yan. Naka-upload na pala yung Module 2, basahin nyo na siya. Okay? From the very start, from creation, yun ang mandate sa atin, no, ng Panginoon. Gusto natin na maging steward tayo. We take care of the creation in order for us to live abundant life. Okay? So management, planning, and design control, no? Sabi natin sa ating discussion, no? So magdagdag na lang tayo para wait lang. Wala. Yung principle ng management. We start with planning, organizing, staffing, leading,
and motivating and controlling. So tandaan nyo yan. Kasi sabi natin ang IE, combination siya ng engineering at saka management. So ang management, you start sa planning. May plano ka, may gusto kang marating. Okay, pag naset mo na yan strategically, meron kang long-term vision, you translate it into actual implementation. So you organize your system, meron kang staffing, mag-a-assign ka ng mga manpower, you are to lead the system, motivating and controlling. Yung controlling, yan, lagi tong magka-partner. Tandaan nyo yan. Kailangan kung may plano ka, alam mo rin paano yung controlling. Kasi ang controlling will make sure that your system is aligned with your plan. Okay? Yun yung purpose ng controlling. So, kailangan alam mong i-control ang sistema. So, for example, ang budget natin, 100,000 para sa isang project. So, kailangan stick ka doon sa 100,000. Gagawin mo yung mga bagay, i-control mo ang sistema para ma-achieve mo yung sistemang yon. So, yun yung ibig sabihin yan. As IEs, you design structures, workflows, and control systems. Okay? So, bilisan na natin. It's 11 o'clock. Decision making, yan na ngayon. Gusto natin laging optimal solution. Okay? Optimization. Kaya gumagamit tayo ng statistics. We balance profit, people, and sustainability in guiding industrial and business strategies so that you will have effective decisions because as IEs, even though meron ng AI ngayon, no, artificial intelligence, pero artificial pa rin yun. It cannot substitute to human intelligence. Okay, tandaan natin, ang AI ay nandyan to help us, pero not to substitute. No? Hindi para totally AI na ang gagawa. So, aralin natin yung mga analytical models, optimization models, etc. Okay? So, basahin nyo yan. Okay. Punta na tayo dito. Kasi oras na. Paano papasok dito ang engineering mechanics? So, ito nga. Ang background niyan ay yung Newtonian mechanics in industry. So, very basic yung Newton's laws of motion. Because it explain yung machine behavior, it explains yung sinasabi kong ergonomics, bakit ang upuan magiging matibay, kakayanin niya yung ganitong bigat, yung bigat yun yung force. O ano yung materyales na gagamitin mo para hindi babagsak ang upuan, na upuan ni worker. And of course, safety. Yung example niyan, yung impulse and momentum. Ano yung impulse and momentum? Di ba kapag ka hagis ka ng bola, for example, naghagis ka ng bola, merong impact yan pag tumama sa isang bagay. Paano mo i-apply yan? For example, sa packaging. Pag yung packaging, alam naman natin sa eroplano, pag nagpa-package ka from China to Philippines, yung eroplano, ilalagay lang yan sa compartment, sa ilalim ng eroplano, hinahagis-hagis lang yung mga baggages natin, tsaka product. Alam niyo ba yon? Kaya di ba, yung baggage, pag sino sa inyo nakapag-abroad na, yung mga luggage na tinatawag, di ba? Kailangan matibay yan, no? Kahit ihagis-hagis lang ng mga tao sa eroplano. So, application yan ng Newtonian mechanics in industry. Okay, the laws of universal gravitation, etc. So, how many laws of motion? The first is the law of inertia. Any object keeps on moving until it is opposed by external force. And any object also remains at rest unless it is acted upon by external force. So, i-apply mo yan. Saan mo ma-apply yan? Sa materials, sa machine, sa methods, sa manpower. Applicable din ba yan?
O, lahat ng yan may kinalaman ang money. So yung 5Ms mo, ma-apply mo lahat itong Newtonian laws of motion. No? Kasi sa production, kaya nga siya production eh, may motion. No? So, gagamitin mo yon yung mga, ano na to, yan. Ano yung second law? Force is equal to mass times acceleration. So, yung mass tsaka acceleration ng isang bagay, equal yan sa force na in-apply mo. Okay, so, yung machine mo na pinapaandar, merong force na nag-a-act dyan, kaya siya gumagalaw. Okay? Yung manpower mo, example, yung kanyang energy. Siyempre, gusto mo energetic siya. Kaya kailangan busog siya pagka sumabak sa production. So, huwag mong gugutumin ang worker mo. Pag kailangan niya ng CR break, so merong ergonomic factor yon. Another is third law, action-reaction. Simple lang yan. Pagka meron kang sinuntok, yung force na gumalaw dyan, merong nag-a-act na opposing. Okay? So, halimbawa yan. Napansin nyo, itong kabila, meron din siyang force na ginawa para magkaroon sila ng equilibrium. Okay? So, applicable din yan doon sa 5Ms. Okay? And Newtonian mechanics remains relevant in areas such as logistics, in robotics, and safety. Okay, tandaan nyo yung safety. Kasi ayaw nating isacrifice yan. Okay, kaya nga yung ating 5 E's. Naalala nyo ba yung 5 E's of IEs na sinabi ko sa inyo? Ano yung 5 E's natin? Actually, naging 6 E's na nga eh. 6 E's ni Dr. Velasco. Efficiency, effectiveness, what else? Excellence, yan yung quality. Ethical, so kailangan wala kang bina-violate na moral law. Ano pa? Ethical and economic. Kailangan as much as possible nakakatipid. Tapos dinagdag ko dito yung equity. 6 is na siya ngayon. Economic, kailangan feasible siya financially. Ano yung equity? Ano ibig sabihin yan? Bakit importante yan sa pag-manage ng tao? Okay, tandaan natin ang business. Sabi ko na nga kanina, di ba? Even the business is you work with the people, but the business is also for the people. Tandaan natin yan. Okay? Pag nag-business kayo, in the future, kayo yung may-ari ng business, tandaan nyo, ang negosyo nyo ay hindi lang para sa inyo. Hindi lang para yumaman ka. Kailangan makapag-improve ka ng buhay ng mga workers mo. Kailangan equity. Okay? Merong equity kang principle. No? So, dinagdag ko yan kasi public administration ang aking field. So, yan. May connect pala daw, ang gravity. How does gravity connect the cosmos with everyday industrial applications? Isipin nyo yan. Yan yung mga tipong pang final exam na tanong. May kinalaman ba ang gravity? Of course. Any object na pag binitawan mo, babagsak, di ba? Kaya nga ang kotse, example, ginagamit mo sa production, kotse, to deliver sa mga no? Hindi siya lumilipad, hindi lilipad yung mga bagay mo, no? May gravity. No? Yung gravity na yan, dinesign niya ng Panginoon. Invisible siya, no? Hindi siya inimbento ng tao, no? Kung hindi, design na yan from creation. Na-discover lang o pinangalanan lang ni Newton na tinawag niyang gravity. Napaka-gravy kasi. Okay. So, yung mga principles na yan, yung mga engineering
and physical concepts, physics, meron lahat yang application sa production, sa IE. Okay, biblical insights in IE. Biblical principles emphasize stewardship, balance, and ethical responsibility. IEs reflect divine order in resource management and system design. Faith and science can coexist in shaping humane and sustainable industries. Okay. Again, sabi ko nga, depende yan kung saang lens ka nakatingin. If you don't believe in God, I respect that, pero what I'm sharing is the perspective from the lens of faith. Okay? Kasi we cannot explain everything, no? God has given limited minds pa rin sa tao. Wala pa rin naka-discover ng pinakasulok-sulukan ng cosmos. Okay, lahat ng mga ano natin, puro theory yan, no? So, wala pang nakakita sa outside ng galaxy. Pero theory na mayroong mga galaxy. Kasi ang laki yan eh. Sobrang laki. Hindi kaya ng telescope yan. Okay, pero theory lang yan. Meron pang ang theory. Later ko na lang narinig sa anak ko. Meron pa pala daw tinatawag na multiverse. Narinig niyo na ba yun? Ibig sabihin, there are many universe. Multiverse pa. So yung universe, ano na siya, ang ating imagination na dyan, infinite, no? Pero meron pa pala outside the universe, no? Anyway, theory yan. Okay? Pero sa Bible, it teaches us na stewardship. Okay? Ano ang stewardship? Sabi niya sa tao, fill the earth and subdue it. No? And take care of it. Manage it. You have to manage it. So as IEs, we embody this stewardship by designing systems that use resources efficiently. Yung principle ng balance. Third law of motion. Balance lang lagi yan. Kasi tandaan natin, for any action, merong ano yan eh, merong reaction lagi. Tinipid mo yung worker mo. Anong reaction niya? Tatama rin siya. No? Tinipid mo yung machine mo. Madaling masira kapag ginamit mo. So, merong action-reaction. So, as human beings, steward tayo. Kailangan alam mong i-balance ang mga bagay-bagay. Okay? And it is also about values, ethics, and responsibility. Huwag natin alisin ang ethics. Kailangan ethical, no? Walang korupsyon. Kailangan nakakabuti sa tao para hindi ka i-boycott, hindi magwelga ang mga manggagawa. Okay? Ito na naman. Should engineers prioritize profit if it conflicts with ethical or spiritual values? Ano ba yung profit? Yung kita. Gusto ba natin kita lang ng kita kahit na may conflict siya sa ethical values? Anong example niyan? Yung product mo, mabilis nga ang production mo. No? Pero dinadaya mo naman. Yung mga, 'di ba, yung mga wala pasintabi kung may Chinese dito, 'di ba? Pag inisip natin China product, minsan inisip natin ano 'yan, class A, hindi original. Mga second class na product. Hindi ethical 'yon kasi nangunguha ka ng copyright, 'di ba? So, ayaw nating i-prioritize. Kumita ka nga, maraming bumili kasi mura. Pero, kinopya mo lang yung design. Ayaw natin ng ganon. Kailangan sumusunod tayo sa batas. And also, sustainability. Tandaan natin, what do you mean by sustainability? Sustainability ensures that production balances efficiency with environmental and social responsibility. Kailangan long-term. Okay? Sustainable development goals, long-term goals ang gusto natin. Okay? Kailangan we optimize systems by minimizing waste, conserve energy, protect worker well-being. Okay, so lahat yan ay application.
A production system is not just a factory floor. It is a living ecosystem where inputs are transformed into outputs guided by principles of mechanics, management, and ethics. So, tandaan niyo yan. No, hindi lang tayo factory floor na gusto natin marami kang ma-produce. Pero kailangan may ethics. Okay? I-apply mo yung principle ng EM. Okay? So, IE study production systems to identify bottlenecks, reduce waste, and improve efficiency, etc. 9. Business and management integration. So, industrial engineering extends beyond machines into organizational design and strategic competitiveness. So, it integrates engineering principles with business management principles. Engineers must balance technical efficiency with organizational goals and human factors. Okay? Okay, basahin nyo lahat yan. And lastly, ito, research orientation in industrial engineering. So, one application of engineering mechanics sa research, sa area of research. Bakit? No, research in IEs explores supply chain optimizations, ergonomics, sustainability, and decision support systems. No? Ano yung supply chain optimization? Inaaral natin dyan about, halimbawa, yung queuing theory. Have you heard of that? Queue. Ano yung queue? The study of line. Pag pumipila ang tao, di ba? For example, sa Jollibee, pumila ka sa counter. Paano mo i-optimize yung queue para hindi mainip yung tao? Kasi kapag nainip siya, baka lumipat ng ibang store. Okay? So, merong queuing principle yan. Supply chain, ganun din. No? Kapag nag-deliver ka ng product, no? Merong queuing system sa pag-deliver. Okay? Ergonomics, sinabi ko na yan, dapat kino-consider mo yung human factor dahil ang human may limitation yan. Nangangawit tayo, nalulungkot tayo, nagsi-CR tayo. So lahat yan, hindi mo pwedeng alisin kasi design ng tao yan. Okay? Wala pang naimbento na pang-alis ng ngawit. So, wala pang naimbento na hindi ka mag-iihi. para 8 hours kang nakaupo sa production. Walang ganun. Kailangan i-consider mo, pag naihiyan, kung manual yan, mag-stop yung production. So, dapat meron kang alternative. Okay? So, it connects mechanics and management principles with modern industrial challenges. Okay? Yan na. And lastly, yan. Ito, tingnan nyo yung Bible verse na to. Ang ganda, no? Sa research. About research. Kasi nga, kaya sa tinawag na research, guys. No? Ano ibig sabihin ng re? Re means again. Search. To search again. Kasi di ba binigyan ko kayo ng book about Ecclesiastes. Ang sabi ni Solomon, lahat ng bagay nandyan na. Umiikot-ikot lang. Inuulit-ulit lang. No? At totoo lang, yun naman talaga. Lahat ng mga nadi-discover, nandyan na siya from the start. Ang ginagawa lang ng tao, nire-research. To search again. Okay, para ma-conceal, no? The hidden things. No? Kaya sabi sa Proverbs 25:2, it is the glory of God to conceal a matter. To search out a matter is the glory of kings. Kasi guys, lagi nga tandaan, di ba? Yung mga discoveries na yan, it always points to the wisdom of the Creator. No? That there is a divine being, so wise, so powerful, na na-create niya everything na yan, ganyan kaganda ang creation niya. Okay? So kung ang tao nga tayo, 'di ba, na limited minds, nakakagawa tayo ng mga bagay. 'Di ba, na-imbento ang eroplano. Noong araw, wala mang eroplano, kayang gumawa, no? How much more the great creator, no? Na lahat ng 'yan kinonceptualize na niya. Okay? So, in conclusion,
It's already 11:22. Maraming application ng IE. Hindi lamang sa manufacturing. It is also applicable in logistics, no? Engineers optimize supply chains, transportation for efficiency and reliability. Sa healthcare, even yung pag-design ng pag-manage ng mga pasyente sa ospital. Application na rin yan ng IE. Diba? Dinidesign natin yung workflow para yung patient, it will enhance patient care and resource use. In service industry, IEs provide customer experience through process design and quality management. Okay. And with technology, IEs integrate robotics, automation, and AI to transform modern industry. So, what can you say? Industrial engineering is often described as the application-oriented branch of engineering. Okay, lahat naman ng engineering application talaga. Pero yung IE, no, its principles extend far beyond theory into diverse sectors of society. Kaya nga pina-attend ko kayo nung colloquium 'Di ba? Ano yung mga ang mga project ng mga students, master students ko na pinesent. Yung pag-improve ng tracking system sa mga scholars ng GSIS. Ano pa, yung uh, rehabilitation, post-rehabilitation referral system. Application ng IE yun. Ano pa, yung pangatlo, yung data management, open data, di ba, ng local government. Again, may application ng IE yun. And yung last na project, yung improvement ng bus station sa Dao. Kung nakapunta na kayo sa Dao, di ba? Paano mai-improve para yung mga persons with limited mobility at yung mga PWDs ay magiging comfortable. Okay, so in conclusion, IE is more than a technical discipline. It is a unifying field that brings together science, management, and ethics into one coherent framework. At its core, it's not merely about machines, numbers, or equation. It is about people, processes, and purpose. This holistic perspective distinguishes IE from other branches of engineering, making it uniquely positioned to address the challenges of modern industry and society. And in introducing EM to you, why is it important na discuss muna natin ito? Again, sabi ko nga, para alam nyo i-locate saan ba nakaangkla ang engineering mechanics sa ating field na industrial engineering. Okay? So with that, it's the end of my lecture. Any question or any realization? What is your reflection? What's your realization? Go pa ba kayo sa IE field ninyo? Sa IE course? Ayoko na, sir. Masyado palang malawak. Nash. Kahit si Nash. Nash, what is your takeaway for today's lecture? Open your mic, Nash. Di ka naririnig. Anyone? Matapos na tayo. Si JC. I want to hear JC. Abari. What can you say about your course na IE? Nandiyan ka ba, JC? Kala ko ba walang multitasking?
Wala ata Hello si po. JC. Ayun. JC, kala ko nag-multitasking ka eh. JC, ano ang Yes po, sir. reflection mo? What can you say about your course na IE at ang engineering mechanics? Yung relation nito. Sir, okay po. Sir, doon po sa engineering field po kasi yun nga po yung mga process po ng mga machine like conveyors po and kung paano po napapasa into the right area po. And yung doon naman po sa engineering mechanics naman sir is good naman po kasi alam naman po namin na more on efficient kami and effectiveness din po dun sa mismong kinagagalawan po namin which is IT po. Okay. So, napakalawak ng field ng IE. At malaki ang role ng EM sa ating field. Okay? Sige. Thank you, JC. With that, let me end the video recording.